Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo. Simulan na natin. Dahil hindi naman gaanong nalasing si Nuli, pinili niyang magpahangin na muna sa labas ng pamamahay ni Felicio. At doon na siya nakatulog sa mga bangko. Sa paglipas ng gabi nila Nuli sa pamamahay na yon, naging panatag naman ang kanyang isipan. Merong lumapit sa kanya na isang pusa noong gabi na siyang kanyang naging libangan hanggang siya'y makatulog. Sa pagsapit ng umaga, nadatna ni Felicio si Nuling nakaupo na sa bangko ng labas ng kanyang kubo. O iho, ba't nasa labas ka na? Pumasok na muna kayo sa loob upang makapagkape na bago kayo umalis. Bungad na wika ni Felicio. Sige ho, Manong Pilimon. Maraming salamat ho. Sagot ni Nuli. Kasabay ng pagwika niya ay ang pagsunod niya sa kaibigan ng kanyang maestro. Nang makapasok na siya sa pamamahay nito, nadatnan niyang nagkakape na ang mga kasama niya. Oh, Nuli, dadala na sana kita ng kape sa labas eh. Yan, dito ka na. Isabay na lang tayo rito magkakape. Wika naman ni Danilo sa kanya. Agad naman siyang lumapit sa mga ito upang sabayan ito sa kanilang ginagawa. Matapos nilang makapagkape, normal naman silang nagpaalam kay Felicio. Agad naman nilang tinahak ang daan patungong Tarusan upang ipagpatuloy ang kanilang naging misyon. Habang sila ay naglalakbay, panay ang pag-uusap nilang magkakasama. Kung ano-ano noon ang kanilang naging paksa, hanggang sa nadapo sila sa usapin nila Manong Duming tungkol sa minana nito sa kanyang maestro. Iho, narinig niyo na ba ang kahariang isinumpa ng isang ermitanyo? Tanong ni Manong Duming. Hindi pa, Manong. Bagong-bago yan ho sa pandinig ko ah. Sagot niya. Oo nga, Manong Duming. Pwede bang ikwento nyo lang sa amin? Wika naman ng mga kasama nila. Ha? Ganun ba? O sige, makinig kayo. Noong panahong maunlad pa ang ating sibilisasyon sa ating lugar, merong pamilyang maharlikang nakaluklok sa ating lugar na ginabayan ng kalikasan. Sila ang uri ng mga taong may matataas na dugo ng mga engkanto. Kaisa sila ng kalikasan, kung kaya't labis silang kinalugdan ng mga diwata at kasangga nilang kaibigan. Napakabuti ng mga nagdaang hari, kung kaya't naging maunlad ang kahariang kanilang pinangangalagaan. Sa ilang siglo nilang panatili sa lugar, halos walang naging problema sa kanilang pamumuno. Hanggang sa dumating sa punto, may ipinanganak na isang supling na kasalukuyang hari ng kaharian. Ibang-iba ang batang yon dahil napakadali nitong maimpluwensyahan ng dyablo at demonyo. May ilang mga ermitanyo sa kahariang yon ang nagsasabing kailangan nila itong patayin. Gawa ng meron itong dugo ng isang dyablo. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, labis itong ikinalungkot ng kasalukuyang hari. Wala siyang magawa kundi sundin ang nais ng mga ermitanyo. Gawa ng naniniwala siya na totoo at mabuti ang ibinahagi ng mga ito. Nang isinagawa na ng hari ang pagpatay sa kanyang supling,
biglang nagpakaawa sa kanya ang kanyang asawa na ito'y buhayin at ilayo na lang sa kanilang kaharian. Pinili ng reyna na ibigay sa kanilang katulong ang bata nang sa gayoy magkaroon ito ng pagkakataong mabuhay. Matapos niya itong gawin, nagpahanap ito sa kanyang kawal na kasing edad ng kanyang anak upang yun ang ialay. Matagumpay naman itong nagawa ng reyna, kung kaya't naging maayos ang pagpaslang sa kanilang anak. Pero ang isang ermitanyong nakakita sa pagpatay sa bata ay kumbinsidong ito'y hindi anak ng Maharlika. Pinili niyang lisanin ang kaharian upang maitago ang karunungang minana nila sa mga diwatang matataas ang uri. Ayon pa kay Manong Duming, bibihirang masilayan ang ganong uri ng mga diwata sa kadahilanang hindi ito nagpakita sa mga tao. Dagdag pa ng ermitanyo na ang pinakamahirap na hagilapin sa mga diwata ay ang tinatawag na mga sulad. Karamihan sa mga ito ay nakatira sa bundok at ang iilan naman ay sa ilalim ng mga talon na nababalot ng hiwaga. Noong mga panahong kaisa pa ng ating mga ninuno ang kalikasan, normal na para sa kanila ang makasilay ng ganong uri ng mga sulat. Paglalarawan ni Manong Duming sa mga sulat, malatao din ang wangis nito. Pero kulay berde ang kanilang mga balat. Meron silang mga kasuotang gawa sa mga balat ng puno at meron silang mga koronang gawa sa puno na nakapaikot sa kanilang mga ulo. Mahahaba ang kanilang kulay abong buhok at meron silang kulay berding mga mata. Nagliliwanag ang kanilang mga paa at sa bawat paghakbang nila ay nag-iwan ito ng matabang lupa sa kanilang kinaroroonan. Yun ang nagsisilbing pataba sa mga halaman upang mas maging mayabong ang halaman sa kanilang tirahan. Kapag sila ay naglalakad sa kalupaan, sumusunod sa kanila ang napakagandang bulaklak na animoy sumasayaw o nagagalak sa kanilang paglitaw. Simple ang mga sulad pero elegante ang mga ito. Kung kaya't karaniwang kasangga ito ng mga Maharlika at hindi rin sila mapanganib kung iyong titingnan pero hindi mo masukat ang kanilang kapangyarihan na taglay sa oras ng digmaan. Nang tuluyan ng makalayo ang ermitanyo, pinilit siyang hanapin ng mga kawal ng hari. Pero dahil sa taglay niyang karunungan, kaya nahirapan ito sa paghanap sa kanya. Pinili niyang maglagay ng malakas na sabulag sa kanyang bagong tirahan upang masisiguradong wala mang sino ang makalapit o makahanap ng kanyang tirahan. Ang tanging kasakasama lamang ng ermitanyong yon ay ang nag-iisa niyang tandang na engkanto at isang sulad na kanyang kaibigan magmula nung siya'y bata. Habang mabilis ang pag-ikot ng panahon, halos wala ng kaidi-idiya ang ermitanyo sa kung ano ang nangyari sa kahariang kanyang nilisan. May kutob siyang tuluyan ng nakabalik sa kaharian ang batang yon, kung kaya't kanya nang inaasahan ang nalalapit na digmaan. Alam niyang darating sa puntong ipapahanap siya ng mga kawal ng hari ng buong puwersa upang makuha ang itinago niyang lihim na karunungan. Ang mga karunungan kasing dinala ng ermitanyo ay ang mga paraan kung papaano pasapiin ang mga dyablo sa mga katawang patay na tao.
Sa pamamagitan ng ganong uri ng ritual, makakaya ng haring yun na gumawa ng mga kawal na higit na mas malakas kisa sa mga taong nagsanay lamang para sa digmaan. Sa pamamagitan din ng ganong mga ritual, makakayang tawagin ng hari ang kahit na sinumang dyablo na mayroong mataas na antas sa impyerno. Maging sisita na siyang hari ng lahat ng demonyo ay kayang tawagin ng karunungang yon kung maibibigay ng gumawa nito ang sapat na alay para sa mga ito. Sa paglipas ng mga panahon ng ermitanyo, nagiging masaya naman sila ng sulad at engkantong tandang sa kanyang tahanan. Palagi itong nagpakita sa kanya upang gabayan siya at pagyabungin ang lahat ng kanyang pananim. Walang gabi rin noong nagdarasal at humingi ng patnubay ang ermitanyo sa mga diwatang kanyang sinasamba. Palagi rin niyang binabasa ang pagkakahanay ng mga bituin upang malaman ang mangyayari sa hinarap. Sa bawat dumaang gabi sa tahanan ng ermitanyo, ay halos palagi itong naglilibot sa paligid. Pilit niyang inalagaan ang pananim niyang mga bagat upang hindi humina ang taglay nito mahikas sa paglipas ng panahon. Sa ilang taong pananatili doon ng ermitanyo, ay halos maging kaibigan na niya ang lahat ng mga engkanto sa lahat ng kagubatan. Palagi siya nitong dinadalhan ng mga balita tungkol sa mga taong nagagawang malapit sa kanyang tirahan. Hindi naman ito ipinag-alala ng ermitanyo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na matinding paghirap ang kakaharapin ng susunod na hari para lamang mahanap ang kanyang pugad. Sa paglipas ng ilang dekada, nagawa na ng ermitanyong makalabas sa gubat na kanyang tinitirahan. Pinili niyang maghanap ng baryong malapit sa kanyang tirahan upang kahit papano ay magkaroon siyang makisalamuha sa mga ito. Dahil sa wala pang gaanong sibilisasyon sa kanilang lugar noon, halos ilang tao at bahay pa lamang ang nasisipat ng ermitanyo sa kanyang paglilibot. Nang magawa ito sa isang baryo, doon na niya napiling makipagkilala sa taong naninirahan sa lugar. Naging masaya ang pagpakilala doon ng ermitanyo hanggang sa dumating ang puntong nakasalubong siya ng isang sinaunang aswang. Alam niyang malalim ang aral ng aswang na yon, kaya matindi ang pagmamasid na ginawa ng ermitanyo dito. Nang maramdaman ng aswang ang pagtitig ng ermitanyo, agaran din naman itong lumingon sa kanyang kinaroroonan. Kasabay ng paglingon nito ay ang paglapit nito sa ermitanyo na para bang nais nitong makipag-usap sa kanya. Hindi naman noon gumawa ng hakbang ang ermitanyo, gawa ng nais nitong pakiramdaman ang mga susunod na hakbang ng aswang. Nang makalapit ito sa kanya, agaran din namang lumitaw sa kanyang likuran ang sulad na kanyang kaibigan. Magandang umaga ho, Ginoong Ermitanyo. Wala ho akong pakay na masama sa baryong ito. Kung kaya't huwag niyo kong pag-isipan ng masama. Mabuti akong kaibigan pero masama akong kaaway. Wika ng aswang. Tumawa lang naman ang ermitanyo at nagwika ng, Hindi ko nagustuhan ang tabas ng dila mo, aswang. Mag-iingat ka. baka hindi ko mapigilan ang bugso ng aking damdamin. Sagot naman ng ermitanyo na parabang ginagaya pa nito yung boses ng aswang. Nang marinig ito ng aswang, tumawa lang naman ito
at muling tumalikod sa kinaroroonan ng ermitanyo. Ang sulad namang kasangga ng ermitanyo ay piniling maglaho na lamang. Ginoo, para bang walang pinipili ang uri ng nilalang na yon? Pwede mo itong maging katunggali dahil sa hindi ka na nagkaroon ng aktwal na pakipagdigma. Kailangan mong humarap sa mga demonyong nilalang upang kahit papano ay manumbalik ang lakas na mahika sa iyong katawan. Sa kahit na anong uri ng pakipaglaban, maaari ito. Wika ng sulad sa malumanay nitong tinig. Nang marinig ito ng ermitanyo, napapangisi lang naman ito at labis ang kagalakan na naramdaman nito. Animoy bumalik noon ang kanyang pagnanasang pumatay ng kampo ng demonyo. Nang tuluyan ang nawala sa paningin ng ermitanyo ang aswang na yon, pumili niyang bumalik sa kanyang baryo upang paghandaan ang pagsapit ng takip silim. Alam ng ermitanyong yun na ang gabi ang kainan ng mga aswang, gawa ng nag-iikot yun nung umaga. Sa paglalim ng gabi, pinili ng ermitanyong lumuwas sa kanyang tirahan upang harapin ang mga aswang na maaring gagambala sa mga inosenteng mga tao na nakatira sa baryo. Hindi alintana ng ermitanyo ang lalim ng gabi, gawa ng napakaraming kasangga siyang nagbibigay sa kanya ng abilidad na makasilay sa kahit na anong kadiliman na bumabalot sa paligid. Okay, hanggang dito na muna mga ermitanyo. Siguro naman napapansin nyo na mababaw lang akong magsalita o mag-narrate dahil yata dito sa acid sa tiyan ko, nahirapan akong magsalita o mag-voice over. Sana mga kaermitanyo gumaling na tayo ng tuluyan upang tuloy-tuloy na tayong magbibigay ng kwento sa inyo. Maraming salamat.